Kapag boxing ang pag-uusapan ay walang ibang maiisip kundi ang nag-iisang 8th Division World Champion sa mundo ng suntukan na si Manny Pacquiao sa kanyang tagumpay sa buhay na nakamit at kanyang abilidad, kung saan ito ang naging puder at pundasyon sa listahan ng mga halimaw na fighter sa kasaysayan ng boxing. Si Manny Pacquiao ang kauna-unahang boksingero na nakapagtangay ng kampyonato sa 8 magkakaibang dibisyon na sinasabing malabo ng mahihigitan ng kung sino mang boksingero. Nagsimula ang pagiging sikat ni Manny Pacquiao at nakilala sa buong mundo dahil sa kanyang estilo sa labanan, kung saan ay taglay nito ang pinagsamang lakas, punching power at magandang footwork. Yan ang dahilan na halos lahat ng nakalaban niya ay nahihirapan sa kanya. At ngayon mga idol ay ating balikan at alamin ang iba't ibang karanasan ng mga boksingero matapos makasagupa ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Sa kanyang unang pagsabak sa lightweight division ay isang napakahirap na hamon agad ang kinakaharap ng nooy 29 anyos na si Manny Pacquiao. Itinapat agad sa kanya ang WBC lightweight world champion na si David Diaz, isang kilalang boksingero na marami na ang naging karanasan pagdating sa sagupaan. Sa laban ni Pacquiao kay Diaz ay matindi ang accuracy na ipinamalas ng ating pambansang kamao. Halos lahat ng binibitawang suntok nito ay tumatama sa mukha ni Diaz, at matapos ang brutal na knockout ni Diaz ay ibinahagi nito ang kanyang karanasan mula sa kamay ni Manny Pacquiao. Not so much his power, it's just he was really fast. Hindi inakala ni Diaz ang bilis ng isang Manny Pacquiao. Samantala kasunod naman ang kontrobersya sa unang kanilang laban kung saan ay tinalo ng American boxer na si Timothy Bradley ang ating pambansang kamao sa pamamagitan ng split decision ng taong Abril 2014, at dito nagharap muli si Tim Bradley at Manny Pacquiao at paglalabanan nila dito ang WBO welterweight world title. At dito sa laban nilang ito ay bumawi si Manny Pacquiao kung saan pinatikim kay Bradley ang una nitong pagkatalo. Ang mga malulupit na kombinasyon at mabibilis na footwork ni Manny Pacquiao ay ang siyang dahilan sa kanyang panalo. Habang isang taon higit ang nakalipas ay muli na namang nagharap ang dalawang boksingero sa ikatlong pagkakataon, at sa laban nilang ito dinumina ni Pacquiao si Tim Bradley at 2 beses pa niyang pinabagsak. Umaapaw ang bilis at malupit na mga galaw ng ating pambansang kamao. Dito pinatunayang muli ni Manny Pacquiao na hindi talaga sila pwedeng magsama sa kanyang pwesto. Matapos malasap ang pagkatalo mula sa kamay ni Manny Pacquiao ay hindi na lumaban pang muli si Timothy Bradley at tuluyan ng iniwan ang mundo ng suntukan, at siya ay napabilang sa Boxing Hall of Fame. Ibinahagi ni Bradley ang lahat ng kanyang nakaranasan sa laban niya kay Pacman. Ayon pa kay Bradley, matindi at ibang klase daw talaga ang bilis ni Pacman. Inihalin tulad pa nga ni Bradley na isang bala ng baril ang suntok ni Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, when he would throw, everything is just all just stiff. Sa tindi ng lakas ng suntok ni Manny Pacquiao ay naririnig daw ni Bradley sa tuwing dumadaan sa kanya. Marahil ay isa itong si Keith Thurman, ay nakilalang pinakamaingay na boksingero na nakatapat ni Manny Pacquiao, kung saan bago sila magto sa loob ng luna noong 2019 ay labis ang pambabastos, walang kahit kunti man lang na respeto ang ipinakita ni Thurman sa ating pambansang kamao. Mabagal daw at madaling basahin ang galaw ni Pacman, pero sa oras na itinakda na ang kanilang laban, dito na pinatunayan ni Manny Pacquiao ang lahat ng mga pambabastos, mga masasakit na sinasabi ni Thurman sa kanya. Maraming napabilib at nagulat matapos pabagsagin agad ni Pacquiao sa unang round si Thurman, at pinahirapan ang husto ni Manny Pacquiao sa buong round. Matapos ang kanilang maaksyong laban na umabot hanggang sa sukdulan ng bakbakan at idiniklarang panalo ang ating pambansang kamao. Lasap ni Thurman ang kauna-unahang pagkatalo sa kanyang professional career, at napag-alaman sa isang interview higit 1 taon ng kanilang bakbakan ay sinabi ni Thurman ang kanyang karanasan kay Pacquiao. Napakabigat daw ng kamao ni Pacman. Inihalin tulad ni Thurman na parang tipak ng siminto ang kamao ni Manny Pacquiao. After the fight, I constantly was thinking, why did his fist feel like a rock? Ang pagiging yabang nito bago sila maglaban ay napalitan na ng paghanga, at kakaiba daw sa lahat si Manny Pacquiao. Dagdag ni Thurman na malabo nang meron pang boksingero ang katulad ng isang Manny Pacquiao. Samantala noong taong 2013
ay may itinapat pa kay Manny Pacquiao na isang mayabang na boksingero, isang Mexican-American fighter na si Brandon Rios. Grabe din kung makapagbitaw ng salita ang boksingerong ito. Sa kanilang bakbakan na agad isinagawa sa Macau, China, kinawawa ng husto ang inabot ng trash talker na si Brandon Rios mula sa mga kamay ni Manny Pacquiao. At sa isang interview, ay inamin ni Rios na kakaiba daw si Manny Pacquiao dahil katulad ng kanyang naranasan kay Pacman ay parang tatlong Manny Pacquiao daw ang kanyang kaharap sa ibabaw ng lona sa sobrang bilis nito. I seen 3 men when he faced me. At itinuturing na pinakamahusay na boksingero sa kanyang panahon at naging matunog ang pangalang Oscar De La Hoya. Taong 1990s at noong early 2000 ay nakilala ito dahil sa kanyang technical skills dahil si De La Hoya ay mahusay sa counterpunch. Mayroong malaking puso pagdating sa ibabaw ng lona. Itinapat si Pacman taong 2008 sa nooy sikat na si De La Hoya. Walang nag-aakalang kayang talunin ni Pacquiao si De La Hoya. At sa isang interview ay sinabi nitong si De La Hoya na hindi daw niya kinaya ang bilis na mga galaw ng ating pambansang kamao. Inamin ni De La Hoya na nasaktan siya ng husto sa kanyang matinding pagkatalo kay Pacquiao. They're hitting me 15 times. Ah! At ang bakbakan ding Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez ay ang itinuturing one of the best fight in history. Ito ay talagang tumatak at tinututukan ng mga boxing fans dahil sa maaksyong ipinamalas ng dalawang boksingerong ito. Sa kanilang ikaapat na pagharap ay nakamit ng Mexicanong patulugin si Pacman, ang knockout na tumatak sa buong mundo. At ito ang oras ng pagtatapos ng kanilang rivalry. Pero napakataas ng respeto ni Marquez kay Manny Pacquiao. Ayon sa Mexican legend na napakahirap daw talagang kalaban sa ibabaw ng lona ang isang Manny Pacquiao dahil sa bilis ng galaw at bigat ng mga suntok nito. Pega fuerte, que tiene velocidad, que es zurdo, complicado.